Filipino 4, Quarter 3, Week 7. Kwentong Kababalaghan. Pagbuo ng tekstong pasalaysay. Matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kwentong kababalaghan at pagbuo ng tekstong pasalaysay. Mga kasanayan at layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Tukuyin kung ano ang tawag sa larawan. Para sa unang bilang. Magaling. Ito ay tiyanak. Para sa ikalawang bilang. Magaling. Tikbalang. Ikatlo. Tama. San Selmo. Ikaapat. Tama. Kumakatok. Ikalima. Mahusay. Kapre. Ikaanim. Mahusay. Nuno. Ikapito. Napakagaling. Manananggal. Ikawalo. Napakagaling. Babaylan. Ikasyam. Napakahusay. Aswang. Ikasampu. Napakahusay. Aghoy. Aralin pa natin. Una, tiyanak. Isang nilalang na gumagaya sa anyo ng isang bata. Karaniwang ginagaya ang isang bagong silang na sanggol at umiiyak katulad nito upang mahikayat ang mga walang kamalay-malay na tao. Pangalawa, tikbalang. Mayroong katawan ng isang tao, subalit may mga paa ng isang kabayo. Batay sa paniniwala, kayang iligaw ang landas ng mga tao, lalo na kung sila ay nasa kagubatan at mga bundok. Pangatlo, San Selmo. Pinaikling tawag sa apoy ni San Elmo. Parang bulang nag-aapoy na kayang iligaw
ang mga taong nakakakita nito. Pang-apat, kumakatok. Pinaniniwala ang kumakatok sa mga pintuan sa kalagitnaan ng gabi at nagdadala ng kamalasan. Pang-lima, kapre. Isang higanteng nasa puno, may taas na 7 hanggang 9 na talampakan, may itim, mabalahibo at maskulado. Sinasabing mayroong napakatapang na amoy at nakaupo sa mga sanga ng puno upang magtabako. Pang-anim, nunong. Maliit na nilalang na nagdudulot ng magandang kapalaran o kamalasan sa isang tao. Maaring nakatira sa mga lupa o tinatawag na punso. Pang-7, manananggal. May kakayahang hatiin ang kaniyang katawan at lumipad tuwing gabi. Pang-8, babaylan. Isang taong may kakayahang gumamot sa mga nagkakasakit dahil sa kagagawan ng mga kakaibang nilalang. Pang-9, aswang. Pinaniniwala ang kumakain ng tao o ng ibang mga hayop. Kaya nitong mag-ibang anyo. Pang-10, aghoy. Magaling daw maghanap ng mga nawawalang mga gamit. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Bahagi A. Oo, hindi, maari, bakit? Basahin ang bawat pangusap at sagutin ng oo, hindi o maari ang tanong sa ibaba nito. Ipaliwanag kung bakit ganyan ang sagot mo. Pagkatapos, magbigay ng isang salitang maaaring maging katumbas ng salitang may salong guhit. Una, naging malubha ang kaniyang sakit kaya siya namatay. Simple lang kaya ang kaniyang naging sakit? Magaling. Hindi, dahil sinabing malubha ang kaniyang sakit, ibig sabihin ay malala at hindi simpleng karamdaman. Ang salitang malubha ay malala. Pangalawa, kailangan nating alagaan ang ating mga bato sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Ang mga bato ba ay ang nakikita sa mga bakuran o ilog? Magaling! Hindi. Ang tinutukoy na bato dito ay kidney o bahagi ng ating katawan. Hindi ang bato na nasa lupa o ilog. Ang salitang bato ay kidney. Pangatlo, nagumpukan ang mga tao sa kanto upang tignan
ang aksidente? Iba-iba ba ang pinuntahan ng mga tao? Magaling! Hindi. Kapag nag-umpukan, ibig sabihin ay nagtipon sila sa isang lugar upang makinig o manood. Ang salitang nag-umpukan ay nagtipon. Pang-apat, inilagay niya ang kaniyang gamit sa isang maleta at naglakbay. Ang maleta ba ay maliit lang? Magaling! Maaari. Ang maleta ay maaaring maliit o malaki depende sa uri at gamit. Kaya hindi tiyak ang laki nito. Ang salitang maleta ay bag o luggage. Panglima, bili ni nanay na bago magtakip siling ay nakauwi na kami sa bahay. Nagiging mas maliwanag ba ang paligid kapag takip silim na? Mahusay! Hindi. Ang takip silim ay oras na nagliliwanag patungong pagdilim. Kaya mas nagiging madilim, hindi maliwanag. Ang salitang takip silim ay dilim o takip silim. Para naman sa bahagi B, ay gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ikalawa at ikatlong araw. Unang aralin, pagbabasa ng kwentong kababalaghan. Pagproseso ng pag-unawa. Basahin natin ang kwentong Tatlong Gabi Pagkatapos Mailibing si Mang Rizal. Isinalaysay ni Manuel de Guzman at isinulat ni Lilibet C. Agno. Ang kwentong ito ay nangyari sa barangay Balakad, lungsod ng Lawag, sa probinsya ng Ilocos Norte. 10 taong gulang pa lamang si Manuel noon. Nagkasakit ng malubha ang kaniyang tatay na si Mang Rizal, kaya siya ay namatay. Sa kanyang burol, may nagsabing mamamasyal ang kaluluwa ni Mang Rizal sa 3 magkakasunod na gabi matapos itong mailibing. Sa unang gabi pagkatapos ng libing, ang mag-iina lang ang naiwan sa bahay. Walang nakapuntang kamag-anak nila dahil abala sila sa pagtatanim ng bawang. Sa gabi kasi nagtatanim ng bawang ang mga taga roon noon dahil masyadong mainit kapag araw. Wala pang kuryente noon. Gasera lang ang ilaw ni na Manuel. Nakahanda ng matulog ang mag-iina kaya humiga na sila. Naalala nila ang sinabi ng isang kamag-anak na mamamasyal ang kaluluwa ni Mang Rizal sa 3 magkakasunod na gabi pagkatapos ng libing. Hinintay ng mag-iina ang pagdalaw ng kaluluwa niya hanggang
sa nakatulog na ang magkakapatid. Nang tumunog ang orasan para sa 3:00 o 3 oras ng madaling araw, naramdaman daw ng nanay ni Manuel na may paikot-ikot na naglalakad sa kanilang bakuran. "Boy!" tawag ni Aling Trining kay Manuel. "Gumising ka," pabulong niya. Si Manuel ang unang anak ni Aling Trining at mayroon ng mas sapat na pag-iisip kaysa sa mga kapatid niya. "Bakit po?" Nakapikit pa rin si Manuel. "Pakiramdaman mo," mahinang sinabi ng kaniyang nanay. "Wala naman, Nay," sagot ni Manuel. Walang ano-ano, narinig na ni Manuel ang mga yapak na parang may naglalakad ng papalayo at pagkatapos ay papalapit na naman. Dinig na dinig ni Manuel ang mga lagapak ng tsinelas at ang mga ito ay karaniwang naririnig ni Manuel noon sa tuwing naglalakad ang kaniyang tatay. "Naku po, nandiyan na yata si tatay," nanginginig na sa takot si Manuel. "Huwag kang matakot," sabi ng kanyang nanay. Maya-maya pa, may naamoy silang kandila. "Ay!" sigaw ni Manuel. Bigla siyang nagkumot, pati ang kanyang nanay ay nagkumot na rin sa takot. Sa ikalawang gabi, nag-imbita si Aling Trining ng mga bata. Ipinagluto niya sila ng kakanin at pinatulog sa bahay nila upang may kasama sila. 3:00 na naman ng madaling araw. Narinig ni Aling Trining na may nagwawalis sa kanilang bakuran. Ginising niya sina Manuel at ang kanyang mga kapatid. Narinig nilang mag-iina na may nagwawalis nga sa kanilang bakuran. Sino ang magwawalis sa bakuran sa 3:00 ng madaling araw? Walang ilaw sa labas. Makikita kaya niya ang winawalisan niya? Wika ni Manuel sa kanyang sarili. Hindi na nakatulog ang mag-ina dahil sa takot. Kinabukasan, lumabas si Aling Trining at nakita niyang napakalinis ng kanilang bakuran. May nagwalis at nakikita pa ang bakas ng walis tingting sa lupa. Naibalita sa buong lugar ang nangyari. Lalong naniwala ang mga tao na ang kaluluwa ng isang namatay ay namamasyal. Sa pangatlong gabi, hindi na bumalik ang mga bata. Maagang natulog ang magkakapatid. Hindi raw makatulog ang kanilang nanay dahil iniisip na baka mamasyal uli ang kanilang tatay dahil pangatlong gabi pa lang pagkatapos siyang mailibing. Naidlip daw ang kaniyang nanay. Tumunog ang orasan para sa 3:00 ng madaling araw. Nagising ang mag-ina sa amoy ng kandila. Pagkatapos, nakarinig sila ng nagtatahip ng bigas. Ginagawa ng mga Ilocano ang pagtatahip ng bigas upang mapaghiwalay ang mga butil at ipa. Inilalagay ang bigas sa malaking bilao at iginagalaw ng pataas at pababa ang bigas upang maihiwalay ang mga ipang nakahalo.
Dinig na dinig ng mag-ina ang estilo ni Mang Rizal sa pagtahip na para bang may ritmo pa itong sinusunod. Wala itong ipinag-iba sa dati niyang ginagawa noong buhay pa siya. Kinabukasan, nakita ng mag-ina ang napakaraming ipa sa kusina at natahipan na ang kanilang bigas. May mga tumilapon ding pegpeg. Ito ang tawag sa nadurog na bigas at natatanggal sa pamamagitan ng pagtatahip. Nagtaka si Aling Trining dahil hindi naman dinala ng mga langgam ang mga pegpeg. May nagtahip nga, wika ni Manuel. Totoo nga kaya na nagmumulto ang aking tatay? Hindi nakakalimutan ni Manuel ang mga kababalaghang naranasan ng kanyang pamilya sa pagkamatay ng kanyang tatay. Sa kanyang pagbibinata, sinikap niyang pag-aralan ang tungkol sa kalagayan ng mga patay. Ang kaniyang mga tanong ay nasagot matapos niyang pag-aralan ng mabuti ang Biblia, ang banal na kasulatan ng mga Kristiyano. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ikalawang aralin, pasalitang pagkukwento. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Aralin natin ang pasalitang pagkukwento. Ang isang kwento ay maaaring ibahagi sa iba sa pamamagitan ng ilang paraan. Ito ay pagsusulat o pasalita. Isang paraang pasalita ay ang pagkukwento. Maraming pakinabang ang pagkukwento. Ito ay nakapagpapalinang ng pag-iisip, nakapagtuturo, nakakaaliw, nakapagpapalawak ng talasalitaan, nakapagpapayaman ng karanasan, at nakapagbibigay ng aral. Ang pagkukwento ay ginagamit sa pagtuturo sa paaralan, sa simbahan o sa bahay. Ginagamit ito ng mga magulang, guro o leader upang aliwin o turuan ang mga bata. Ang ganda ng isang pagkukwento ay nasa tagapagkwento dahil mahalaga ang mahusay na pagkukwento. Mahalaga ring matuto ka kung paano gawin ito. Ano
ang angkop na kwento. Ito ay kawili-wili at angkop na paksa para sa mga tagapakinig. Ang mga sumusunod ay mahalagang sangkap ng mahusay na pasalitang pagkukwento. Una, ganap na kaalaman. Tamang impormasyon at wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Pangalawa, akmang tinig. Angkop na lakas, hina at laki ng tinig, taas ng tono at bigkas ng mga salita. Pangatlo, tamang ekspresyon ng mukha. Tamang hitsura ng mga mata at kilay, noo at bibig. Pang-apat, angkop na kilos. Akmang kumpas ng kamay, galaw ng ulo at balikat, hakbang ng paa, at iba pang kilos ng katawan. Muli, para sa mahusay na pagkukwento, kailangan ay may tamang ekspresyon ng mukha. May angkop na kilos. Dapat mayroong ganap na kaalaman. Angkop na kwento at akmang tinig. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ikatlong aralin, pang-uring pamilang na panunuran. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pang-uri ay ang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Mayroong dalawang uri nito. Ang pamilang at palarawan. Sa pamilang, mayroong patakaran at panunuran. Upang mas lalong maunawaan ang pang-uring pamilang, basahin natin ang pahayag mula sa akdang Tatlong Gabi pagkatapos mailibing si Mang Rizal kagaya ng sumusunod. Sa unang gabi pagkatapos ng libing, ang mag-iina lang ang naiwan sa bahay. Tumunog ang orasan para sa 3:00 o ikatlong oras ng madaling araw. Si Manuel ang unang anak ni Aling Trini. Samantala, ang mga salitang initiman ay ang tinatawag nating pangalan. Ituloy natin. Sa ikalawang gabi, nag-imbita si Aling Trining ng mga bata. Sa pangatlong gabi, hindi na bumalik ang mga bata. Ano ang mga pangalan sa mga pangungusap?
Ano-anong pangalan ang inilalarawan ng pang-uring pamilang? Kilatasin ang mga pamilang na una, ikatlo, ikalawa. Ano ang isinasaad ng mga ito? Ang maaring maging sagot ay pagkasunod-sunod ng tao, bagay at iba pa. Narito ang mga panlaping ginagamit sa mga pamilang na panunuran at ang dalawang anyo ng mga ito. Para sa anyong ika. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ika-100. Para sa anyong pang. Panguna, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-100. Ang panlaping pang ay maaaring magbagong anyo sa mga alormob nitong pan o pam dahil sa ponemang kasunod nito. Ginagamit ang pang kung ang letrang kasunod nito ay A, E, I, O, U, G, H, K, W. Halimbawa, pang-apat, pang-walo, pangatlo. Ang pan naman ay ginagamit kung ang kasunod na letra ay D, L, N, R, S, T. Halimbawa, panlima, panlabing-anim, pansampu. Samantala, ginagamit naman ang pam kung ang kasunod na letra nito ay B at M. Halimbawa, pampito. Bigyang pansin din ang wastong pagbabaybay sa mga pamilang na panunuran, lalo na sa paggamit ng gitling. Batay sa ortografiyang pambansa, ginagamit lang ang gitling sa tabi ng panlaping ika at pang o ang mga anyo nitong pan o pam. Kung ang ikinakabit dito ay simbolo ng numero, kagaya ng 1, 2, 3 at iba pa. Mga halimbawa. Ang tama ay sa ika-9 o pan-9 na araw ng pagkamatay ng isang tao, isinasagawa ng pamilya ang padasal para sa namatay. Tama din ang ika-9 na araw o pang-9 na may mga gitling. Mali naman ang ika-9 na araw o pan-9 na may gitling. Mali rin ang ika-9 na araw na walang gitling. Ito rin ay tama. Basahin natin. Ang mga Ilocano ay nagsasagawa ng umras sa pang-40 araw ng pagkamatay ng isang tao kung saan isinasagawa ang padasal, pagluluto ng mga kakanin at iba pang pagkain, salo-salo ng mga magkakamag-anak at kaibigan,
gayon din ang pag-aalay ng mga pagkain para sa namatay. Pagmasdan mo ang mga tama at mali. Ang gitling ay ginagamit din sa mga pamilang na may panlaping pang o ang anyo nitong pan o pam. Kung ang sumusunod na titik sa panlapi ay nagsisimula sa patinig katulad ng A, E, I, O, U o ang A, E, I, O, U. Narito ang mga tama at mali. Pinatnubayang pagsasanay. Sa lungguhitan, ang mga pang-uring pamilan na panunurang ginamit sa loob ng teksto. Basahin at sagutin mo ito. Ngayon ay basahin rin natin. Ang pamagat ng teksto ay si Regine. Ang unang naging matalik kong kaibigan na si Regine ay nagkasakit ng dengue at binawian ng buhay. Siya ang pang-apat na anak sa pamilya. Lubos na nalungkot ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid, lalo na si Bing, ang ikalawa sa huling kapatid niya. Ano-ano ang mga pang-uring pamilang na panunurang ginamit sa loob ng teksto? Magaling. Unang, pang-apat at ikalawa. Ituloy natin ang kwento. Sila kasi ang palaging magkasama at magkalaro. Kaya palagi siyang umiiyak mula sa unang araw hanggang sa huling araw ng lamay ng kaniyang ate. Sa araw ng libing, narinig niya sa simbahan na hindi sila dapat na mawalan ng pag-asa o malungkot dahil darating ang araw na sila'y magsasama-samang muli bilang isang buong pamilya. Ano-ano ang mga pang-uring pamilang na panunurang ginamit dito? Tama! Unang at huling. Ikaapat na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutin ang mga tanong sa isang buong pangusap. Gamitin ang pang-uring pamilang na panunuran upang ilarawan ang isang pangalan. Sa lungguhitan, ang pang-uring pamilang na panunuran at bilugan ang inilalarawan nito. Pabaong pagkatuto. Buuin ang AGN chart mula sa mga napag-aralan o napagnilayan mo. Narito ang halimbawa. Pagsusulit. Gagabayin ka ng iyong guro
para sa gawain ito. Nagawa mo ba ito? Mahusay kung ganon! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagbabasa ng kwentong kababalaghan, pasalitang pagkukwento, at ang pang-uring pamilang na panunuran. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.